Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Magandang gabi po, alas 8 na naman ng gabi at kagaya po ng ating nakaugalian dito po sa UN Television, tuwing sumasapit ang ganitong oras, hindi ho chismis ang ating pag-uusapan, hindi ho paninira, hindi kung ano-ano mga bagay na inimbento, kung hindi ang ating pagtutuunan ng pansin ngayong gabi ay ang patuloy nating pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan. Hindi ho namin kayo ine-encourage para magbigay ng inyong oras sa pagbabasa ng mga malalaswang babasahin. Kundi ang aming ipinag-aanyaya sa inyo ay ang pagtuunan natin ng pansin ang mga salita ng Diyos. At sa gabing ito, yan po ang ating ipagpapatuloy, ang ating pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan, kagaya ng ating inuugali. Sana nandiyan dyan na po ang ating mga kasambahay. At kung kayo po ay nakahanda na, kung meron kayong mga Biblia sa inyong harapan, maaari ninyo itong buksan. Nang sa ganun ay atin namang matandaan yung ilang mga talata na gusto nating ma-recall. At kung meron tayong mga katanungan tungkol sa mga bagay na ito, ay maaari din naman nating mapag-usapan yan sa programang Ang Dating Daan at sa programang Itanong Mo kay Soriano sa pamamagitan po ni Brother Eli Soriano. In the meantime, ang ating pong pagtutuunan ng pansin ay ang pagpapatuloy ng ating pagbabasa. Kung wala naman kayong mga Biblia, maaari po kayong tumutok na lamang sa inyong mga television screens at sundan ang atin pong pagbasa. Narito po ang pagpapatuloy ng ating pagtunghay sa mga talata ng banal na kasulatan. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito, ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi, "Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin." Nang marinig ito ng haring si Herodes, ay nagulumihanan siya at pati ng buong Jerusalem. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipanganganak ang Kristo. At sinabi nila sa kanya, "Sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, na lupa ng Huda, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda, sapagkat mula sa iyo'y lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel." Nang magkagayo'y tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki, at kanyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin. At pinayaon niya sila sa Bethlehem at sinabi, "Kayo'y magsiparoon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol. At pagkasumpong ninyo sa kanya, ay ipagbigay alam ninyo sa akin, upang ako na may makaparoon at siya'y aking sambahin." At sila, pagkarinig sa hari, ay nagsiyaon ng kanilang lakad. At narito, ang bituing kanilang nakita sa silanganan ay nanguna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. At nang makita nila ang bituin, ay nangagalak sila ng di kawasang galak. At nagsipasok sila sa bahay, at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. At nagpatira pa sila at nagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira.
At palibhasa ay pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang magbalik kay Herodes, ay nangagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. Nang mga kaalis nga sila, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, "Magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas ka hanggang sa Ehipto at dumuon ka hanggang sa sabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya'y puksain." At siya'y nagbangon at dinala ang sanggol at ang ina nito sa kinagabihan at napasa Ehipto. At dumuon hanggang sa pagkamatay ni Herodes upang maganap ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, "Mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak." Nang magkagayon, nang mapansin ni Herodes na siya'y pinaglaruan ng mga pantas na lalaki, ay nagalit na mainam at nagutos at ipinapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki na nangasa Bethlehem at sa buong palibot-libot noon, mula sa gulang na 2 taon hanggang sa pababa, alinsunod sa panahon ng kanyang maingat na pagkasiyasat sa mga pantas na lalaki. Nang magkagayoy, naganap ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Jeremias na nagsasabi, "Isang tinig ay narinig sa Rama, pananangis at kalagim-lagim na iyak. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, at ayaw na siyang maaliw sapagkat sila'y wala na." Ngunit pagkamatay ni Herodes, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto na nagsasabi, "Magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at pumatungo ka sa lupain ng Israel, sapagkat nangamatay na ang nangagmimithi sa buhay ng sanggol." At nagbangon siya at dinala ang sanggol at ang kanyang ina at pumatungo sa lupa ng Israel. Datapwat nang mabalitaan niya na si Arkelao ang nagahari sa Judea, nakahalili ng kanyang amang si Herodes, ay natakot siyang pumatungo roon, at palibhasa ay pinagsabihan ng Diyos sa panaginip, ay napatungo siya sa mga sakop ng Galilea. At siya'y dumating at tumahan sa isang bayang tinatawag na Nazaret, upang maganap ang mga sinalita ng mga propeta na siya'y tatawaging Nazareno. Marami po mga bagay tayong natutunan at nakikita dito sa mga talatang ating binabasa. Pero maaaring meron hong mga hindi lubos na maliwanag sa atin. Siguro po, maaari kayong tumawag sa amin o kung meron po kayong mga gustong itanong, pwede po ninyong tawagan ang palatuntunang Ang Dating Daan, ang palatuntunang Itanong Mo kay Soriano. Sa pamamagitan po ni Brother Eli Soriano ay pwede po nating itanong ang mga bagay na maaaring hindi lubos na maliwanag sa mga talatang ating binabasa. Si Brother Eli po ang nangunguna sa ating palatuntunan dito sa Ang Dating Daan at sa iba't ibang mga programa po dito sa UN Television na kanya pong iniho-host. Kaya huwag ko kayo mag-aatubili. Kung meron namang mga nasa malalayong mga lugar at hindi ko kayo makakatawag, pwede rin kayo sigurong sumulat dito po sa ating Itanong Mo kay Soriano at dito po sa Ang Dating Daan. Si Brother Eli Soriano po ay laging handa na magbigay naman ng tugon sa pamamagitan din ng pagbasa ng mga talata ng banal na kasulatan. At bukas, huwag ko kayo mawawala. Kung hindi pa po alam ng ibang mga kaibigan natin, ng ating pong ibang mga kasambahay, sana yayain natin sila at kumbinsihin natin sila na magbasa ng Biblia. Wala pong masama kung ito'y pagtutuunan natin ng pansin na kahit sa kapirasong oras lamang ng ating mga buhay ay magkaroon po ng puwang ang mga salita ng Diyos. Dahil lagi nating tatandaan, mapalad ang bumabasa.